For today's van life and camping episode, re-rest back tayo sa Zambales. At baka hindi mo pa alam na ang Zambales ay mayaman sa malilinis na kailugan. Hatid ang kwento ng buhay natin sa pagba-van life, balikan natin at enjoy natin muli ang probinsya ng Zambales. Burger time, man? Yes, please. Yan. And welcome back to another van life and camping episode. Simulan natin ang kwento dito sa Burger King. Burger King tayo. The official burger of Boy First Time. Hello, dalawang order po ng Whopper meal, yung malaki na. Meron ba kayong Coke Zero? Yes po. O sige, dalawang Coke Zero. Coke Zero na lang po. Apo, tsaka regular fries lang. Ano pa po? Yun lang. Umalis kasi tayo ng Bulacan nang hindi pa kumakain. Burger! Burger! Thank you very much. Hawa mo. Mag-aalisin ko ng mga first timers. Nasa tayo ngayon? Nasa, ano pong lugar to? Lubao, Pampanga. Going back to Zambales tayo. Hindi pa tayo tapos sa Zambales. Di ba doon tayo nagtapos nung pag-iikot natin? Babalik tayo doon, susulitin natin na Zambales. Wala pa tayong eksaktong pupuntahan ngayon kung saan tayo magpapalipas ng gabi mga first timers. Kasi hindi rin naman tayo magmamadali. Tignan natin. Bahala lang kung anong mangyari sa biyahe na to. Pero syempre may mga bago tayo umalis may mga ni-research na ako ng mga lugar na pwede nating puntahan. Bakit ganun, no? Ang tamang pagkain ng tinapay, healthy naman. Tomato, healthy. Tapos pickles, healthy naman kainin. Cabbage, healthy din naman ang cabbage. O, diba? Cabbage pala. O, white onion, healthy rin naman. Pero pag pinagsama-sama mo na as burger, unhealthy na daw siya. Bakit ganun? Tapos na ang family day. Balik kalsada na tayo. Ilog ang kinikrave ko ngayon. Hindi naman natin kailangan puntahan yung mga sikat na mga malilinis na ilog sa Zambales kasi nagkalat na malilinis na mga ilog dyan. Sama-sama tayo sa biyahe ng buhay. 3 to 4 hours ang biyahe, pero babiyahin natin to ng dahan-dahan lang. The Philippine Looper sticker of Boy First Time is back! Kadalasan ng mga biyahe natin, hindi planado. Sinusunod lang talaga namin kung ano ang tinitibok ng mga kagustuhan ng mga puso namin. Pumili muna tayo, mga tinapay kung ano pa no. Kung ano ang magustuhan, yun ang pupuntahan. Ganda ng aura ng lugar. Bago pumasok ng Olongapo City, ay huminto muna kami sa isang barangay na punong-puno ng mga talipapa para mamili ng mga ibang kakailanganin namin. Baka kasi merong palengke na malapit doon, mas fresh yung mga mabibili natin ng mga gulay at isda. Shout out bro Katipay. Yung bibili natin ngayon, pantawid lang ng hapunan natin. Nasa Bataan pa lang tayo, approaching Olongapo City. Medyo umuulan-ulan at inabot na tayo ng dilim, pero okay lang. At least matanaw natin ang Olongapo ng gabi na maliwanag. Mga pala, bago na pala yung wiper natin. Hey, yabang! Bago wiper, let's go! Okay. Ano yan? Ano pa rin? Ano ba ito? Munisipyo? Munisipyo? Sa Olongapo, araw-araw Pasko. At bumubuhos na nga ang ulan. Walang problema bago ang wiper, yabang! Simot na simot to. Baka hela yan. What the hell ah? May bago tayong wiper, nakaluwag-luwag eh. Grabe yun, joke lang. Olongapo at night. Olongapo, ulo ng gapo. Ibig sabihin yan, Olongapo, kung hindi ako nagkakamali. Ulo ng gapo. 1 hour and 12 minutes. Castillejo yata yung pupuntahan natin, ang alam ko. Nakamapa naman tayo, rekta na tayo dun. Welcome to Subic, gateway to Zambales. At narating na natin kung saan tayo magka-camp ngayong gabi. Nakarating na tayo dito sa
sa spot na tutuloy natin. Hi bro! Doon tayo mahal. May mga customer pa humabol. Kumusta? Hello! Ay, kaya, dito na tayo. Camp Lambingan. Pero hindi tayo dyan. Riverview Escape. Campsite na talaga siya. Naririnig ko lang ang pagaspas ng Kailugan. Medyo madilim lang yung kapaligiran. Magsiset up na muna ako ng matiwasay dito. Narinig ba yung pagaspas? Sarap oh. Pantay pala to? Di ba dami na nating camping na medyo tabingi? Tapos ngayon patay siya. Depende lang pala sa ano. Sa lupa. Sa lupang pinagtitirikan natin. Naknang. Gusto ko i-set up lahat. Gusto ko ilatag lahat. Pwede. Oh. Pwede tayong hindi overnight dito. Oh. Yan. Para makapag-chill tayo. Oo, gusto ko rin maligo ng ilog. First timers, may nakita kami doon sa liblib na date. Oo. Hindi sila no. Grabe, ang dilim mo lang nakailaw-ilaw sila. Doon talaga ang tawag dyan, KKK. Kikik, ano yun? Kasulok-sulukang kadilim-dilimang. Ano pala? Ano? Moment pala. Ano boses mo? Hindi ka dumaan sa ganong stage? Hindi. Hindi ka nag-KKK sa sinehan? Hindi. Ako nag-KKK ako sa sinehan. Matalandi ka. Ayusin mo yung salita mo. Part of growing up yun. KKK. Kataas-taasang kasuluk-sulukang kadilim-diliman. Lahat ng mga kabataan dumadaan sa ganyan. Ay, hindi ako nakadaan sa ganun. Nangangamoy kalabaw lang eh. Pero okay naman. Nasa green grass of home tayo. Kalabaw o baka? Kalabaw, kahit ano. Pareho lang yung tumatay sa damuhan. Ang daming gamo-gamo. Kaya nga mamaya kapag nilagay mo yung mga ano, mga pole nung tent, wag mong bubuksan masyado yung ano. Hindi, dapat nga dito sa labas gawin yan eh. Oo. Ako na. Sige. Kasi papasok yung gamo-gamo, ang dami talaga. Kaya nga. Pero mamaya pag may liwanag yung mas dadami yan. Yun. Mag-iigib muna siya. Malinaw? Oh, ang linaw. Only source of water. Ang hugas ng pinggan. At kung ano-ano pa. Alright. Yun, ang linaw. Oh. Oh. Thank you, Temu. Lazada. Oh, thank you, Lazada. Para dagdag ng liwanag nung kabuuan ba. May binili tayong nandito. Fairy lights. Merry Christmas! Diba? Paskong Pasko. Ilang buwan na lang pala, burn months na naman. Liwanag. Mas masaya. Kakatubig Masaya tingnan. Dapat, bibili tayo nung ano. Dapat bibili kami nung yung lagayan ng mga lutuan ba, yung X na ganun. Meron ako nakitang hook na dati ginagamit namin kapag naglalaba kami. Pakita ko sa inyo ha. Nagkataon lang to. Nabili namin sa parang Korean store. Nung nagbintanaw pa kami, baon-baon namin to para makapagsampay kami. Saktong-sakto na pasok siya dito sa tubo ng awning. Di nagkaroon ng sabitan. Hindi na natin kailangan doon. Yung mga lutuan, dito na isasabit. Tcharam! Ilang bangus ang pwede mong ilagay dito? Tatlong malalaki. Kung liempo, yung mahabang mga liempong ganyan. 1, 2, 3. Mga 5.
Ganda ng lutuan mo ah. Binili ko to para kay Trisha. Para magkaroon siya ng maayos na lutuan. Kasi pangarap niya talaga magkaroon ng lutuan na matino ba. Para pagluto niya tayo ng masarap. Diba? TJ! Since na hobby ng mga babae talaga ang magluto sa camping, hindi bigyan natin sila ng maayos na lutuan para makapagluto rin sila ng maayos. Teritoryo nila ang ano eh, ang kusina eh. Lalapag lang natin sa ilalim. Wow! Hey! Mahal ko? Ano? Nilagay ko asin lang. Oh, pwede yan. Tapos na yan. Ayan. Yung hapunan namin ay inihaw na bangus at saka ampalaya na merong itlog. Ginising ampalaya na merong itlog. Si Bro Inc, yung nakasama natin dito dati sa Zambales, yung anak niya si Angel, yung nagdadrive ng gamit yung paa. Kasama na namin siya kanina dito. Hinatid lang muna niya yung anak niya sa bahay nila, and then mamaya ay bibisita siya dito. Sasamahan tayo pero hindi muna siya magka-camp. Kasi sa next episode natin is babalikan natin yung lugar na pinuntahan natin. Kung naalala niyo yun, yung sobrang lawak na parang Africa. Magro-rock camping tayo doon kasama sila. Okay lang sa'yo yun, ganun. Oo. At least may kasama, no? Hapunan sa napakalakas na ulan. Ang hirap ng maliit yung yung awning. Para akong basang sisiw dito. Kulang talaga yung laki ng natin, ng bubong natin. Kailangan natin ng malaki. Bukas ko na ayusin itong mga to. Magulo. Tapos na ako maglinis ng mga pinagkainan at yung mga dapat hugasan. Pero magkakape pa ako. Di pa ako matutulog, alas 10 pa lang ng gabi. Si Prisha tulog na. Masakit ang puson. Sa kabila ng napakalakas na ulan, hindi ito naging hadlang para ma-enjoy ko ang gabi. Tayo ng kape bago matulog. Weirdo no? Kung saan matutulog magkakape. Hindi ko alam kung meron pa bang mga tao dyan sa katabing mga cottage. Pero feeling ko parang nagsiuwian na. Hindi ko sure. Pero always naman, masarap naman yung vibe ng lugar. Goods. Akit na tayo at magpahinga na. At bukas, pagising natin, enjoy natin yung ilog. Maligo tayo. Wait. Sarado ah. Malamig. Sila alas 12 na ng gabi. Ngayon pala ako matutulog. Yung ulan hindi na tumigil eh. So tutulugan natin yan. Sigurado mahimbing yung tulog natin kapag ganitong merong pumapatak-patak ng ulan dito sa tent natin. Bukas ng umaga, enjoy natin yung kailugan dito sa labas natin. Malinis yung kailugan na yan. Maliligo tayo. Ito tayong breakfast. Bahala na kung anong mangyari bukas. Pero bukas, mas ma-enjoy natin yung lugar. Kasi nga, makikita nyo na. Kasi dumating tayo dito, madilim eh, diba? Bukas makikita nyo na kung gaano kaganda itong lugar nito. Good night muna sa inyo lahat. Makikita tayo bukas. Okay? Good night.
morning, Sambalenyos! Mukhang magdamag umulan eh. Kasi ang dami pa rin bakas ng ulan sa sa awning nung bintana natin. Ang ganda ng ilog. Ang kabila. Ang linis tong ilog. Kape. Ito talaga yung pakaramdam ng ng natutulog ka na naririnig mo yung tunog ng ilog. Matutulog ka at gigising ka ng masarap sa pakaramdam eh. Parang negas maligo dito. Parang doon maganda maligo. Kaya maligo tayo dito. Ganda. Yung pala natin, yung pinagparkan pala natin, akala ko ito na mismo yung parang anong tawag dito sa campsite na to. Ay, hindi pala. Hindi pala tayo nakaabot doon. Andun. Yung campsite na tinatawag. Bukana lang pala tong pwestuhan natin. Okay naman, maganda naman. Habang ako ay nagpapatuyo ng roof tent, maglakad-lakad muna tayo dito. Pero mamaya maliligo ko sa ilog eh. Nantay ko lang si Chris kung gusto ba niya maligo. At sumasakit na naman yung puso niya. Pasyalan muna natin dito para at least makita natin kung ano talaga yung kabuuang itsura ng campsite. Kasi yung napwestuhan natin, bungad pala yun, hindi pala yun mismo yung campsite. Actually hindi siya campsite pala. Isa siyang, wala naman pala nakalagay kung campsite siya, pero pwede ka mag-camping kung gusto mo. More on cottages. So ito yung lugar na dayuhin talaga ng mga tao to para maligo. Pero dahil weekdays ngayon, nasolo natin na magdamag yung lugar na tayo lang. Maganda pala dito. Mas maganda dito yung ilog. Hindi ko matagalan paliparan ng drone eh. Yung mga uwak agresibo talagang sinusunggaban yung drone sa halagang 300 pesos overnight. Tinanong ko lang naman maayos bakit 300 hindi naman kami nag cottage may sabi ganun daw talaga hindi ganun. So nagbayad tayo ng 300 pesos overnight natin dito. Ayos lang din naman. Ang mahalaga naman sa atin dito yung pahinga. Makapagpahinga tayo na maayos. Pwede ka dito maghamok-hamok kunwari solong-solo mo yung lugar, pwede ka maghamok gaming dito sa mga agoo na to. Alam ko agoo to diba? Di ba ako nagkakamali? Parte ng pamilya ng pine tree. Agoo. Ang binabayaran naman natin is hindi yung lugar. Ang binabayaran natin yung kapayapaan at masarap na pahinga. Di ba? Kasi maganda yung mga lugar na napupuntahan natin. Buti din na lang tayo ni Broing kagabi ng mineral water kasi nakalimutan namin bumili ng tubig sa daan. Kung hindi, uhaw na uhaw tayo ngayon. Up. Tawakas, malinis na ilog. Maligam-gam.
Sarap! Yan nga, ang daming kangkong. Wait lang, mangangkong muna ako. Literal na mangangkong ako. Oo, ha? Pwede na to. Sardinas lang katapat nito. Heaven ko. No more boy first time. Magluto na tayo ng ating agahan. May tirang kanin pa doon eh. May oil pa oh. Yung kangkong, ihahalo lang natin dito sa sardinas. Sa mga lugar kasi na ganito, marami ka talagang pwedeng makita na pwedeng gulayin. Ah, di ba? Tapos hindi pala kangkong no, water lily pala yung nakuha ko. Ay kung hindi ka naman maselan at okay sa'yo ang mga discarding ganito, eh isa tong paraan para makatipid tayo. Diba, naligo ka sa ilog, tapos gusto mo magbanlaw, tapos yung pambanlaw mo, tubig ilog din. Pagtinda, masigip. Dito may mga talipapa ba? Magtatanghaling tapat, pumunta kami sa bayan ng San Antonio para mamili ng mga kakailanganin namin ulit. Sa loob po talaga. Pwede naman kayo mag-park dito, sir. Pwede po sa kabila para lakarin nyo na lang. Lakarin na lang namin. O sige, salamat po ah. Sige po. Thank you. Okay, mga first timers update. Nakapack up na tayo. Nasa bayan na tayo ng San Antonio, Zambales. Natusta kami doon sa sa initan. And since na nandito naman na tayo sa San Antonio at meron kami nakikitang palengke nga dito, eh mamimili na lang kami dito ng mga simpleng mga lutuin. Lakad-lakad tayo para may exercise din. Medyo nakakabagot din na nagkukulong lagi tayo sa loob ng camper van. Makita mo yung kulay natin. Colorful. Ay, grocery oh. Talagang yung biyahe natin na to eh talagang on a budget ng mga first timers. Ano po kailangan niyo pa po na eh? Mas malaki po? Ito po. Ikaw po na, ano pong kailangan niyo po? Ayun po. Sa akin po yung bayad po, 300. Yun nga, sabi ko nga kanina, eh pinapractice namin yung pagbiyahe ng talagang hindi naman strict kasi matagal na tayo nagba-van life pero lagi kaming sobrang sabog yung budgeting namin sa totoo lang kasi masarap kasi lumaklak at least sa isang pamimili lagi namin at least gumastos na kami ng 500 pesos pero hindi naman nakalimit doon na hanggang doon lang kumbaga dapat pasok sa 500 ganun. Pero pag sumobra, edi sumobra pagkain naman yun eh. Pero pinapractice lang namin ng sarili pero namin. Ito naman yung ginagawa namin ngayon is inaayos namin yung budgeting na kumakain kami na maayos, nakakain namin yung mga gusto namin. Yun nga dahil kasi nungalingan ang mag van life na tipid, magastos pala talaga siya. Kaya kailangan namin i-manage yung budgeting namin pagdating sa pagkain, sa gasolina at kung ano-ano pa. Ayan, yung favorite mong kape. Yung mga delata na yan, just in case lang naman yan na hindi tayo makabili ng fresh na lulutuin, ba? Backup lang. Pasok? May panggulay pa tayo? Iyon. O, tara na. Saka na yan. Gusto nyo malaman kung magkano ang budget namin sa pag-van life mga first timers para sa isang buwan? Magkano? 20. Pero dahil nga napapasarap tayo, ay lumalagpas kami dun mga first timers. Minsan umaabot kami ng 30k plus sa isang buwan sa pagbablog lang, sa pagbaban life lang natin. So malaki din talaga ang nagagastos kapag vlogger ka at nagbaban life ka at gumagawa ka ng content. So dapat matuto talaga kami mag-manage nung budgeting namin. Ay, ang hirap mag-budget. Sa totoo lang, first timers. Yung budget namin minsan tipid, minsan waldas. Lalo na yan si Boy P. Ayun, titipid kami. Pero pag nag-crave yan ng pagkain na gusto niya, nakain kami. Minsan hindi ko rin mapigilan. Kahit paubos na yung budget namin, gusto namin kumain. Kakain kami.
Ang haba na pinayahin namin, deserve namin kumain na masarap. Alam naman ng mga nakakasama namin yan na nagtitipid kami. Hirap din kasi yun, umiikot kami kung saan-saan, pumupunta kami kung saan-saan. Tapos lahat gastos eh, lalo na sa gasolina. Hirap din ng ganun. Budgeting. May nakita ko mga karinderya doon. Saan ba yung karinderya kanina? Yung hiler-hiler ng mga karinderya. Parang doon, no? Oo, doon. O tara, Tara. kain na lang tayo sa karinderya. O, tara. Para hindi tayo magluto. Kala ko kunin mo yung sasakyan, yung parang maglalakad kami. Diba? Nagtipid pa rin kami kahit sa gasolina. The reality of van life Oo and nga. camping. Hindi yun totoo na matipid. Magastos talaga. Napakagastos. Napakagastos pala. Akala ko dati nung simula eh, di ba? Sabi ko makakatipid tayo. Maliit na yung gastos natin kasi meron na tayong tirahan. Hindi wala yung gastos natin dati sa motovlogging. Eh, baka naman kasi talaga ang moto. Oo nga, pero i-compare natin doon. Parang 3 folds yata yung gastos. Oo. Pero syempre, yung happiness na nakukuha natin sa camping tsaka van life, 3 folds din naman yung Oo, pati yung nakukuha safety. Kasi iba naman ang motor sa van. natin. Mas-safe tayo sa Oo, umulan man, minute, at least meron kami masisilungan. Eh, Wala namang masama sa pagmumotor. Kaso, di ba, na-experience na rin natin. Na nagkataon lang na naging maalwan na tayo sa 4 na gulong. correct. Pero mag-moto camping pa rin naman tayo eh. Oo, paminsan-minsan. Paminsan-minsan. Ang alaala ko mo eh. Nagbabalik. Nagbabalik. Pag minsan, namimiss mo yung mga bagay na ano eh. Na ginagawa mo eh. Hanggang ngayon, iniisip namin kung paano namin mapagsasabay yung bumabiyahe kami at naghahanap buhay pa ng isa. Naisip namin kasi, ibalik ko yung mga merch ni Boy P, yung mga damit na tinitinda ko dati. Eh, syempre, lagi kami nasa biyahe. Pwede kami mag-announce kung saan kami. Nadadaan kami. Lalo na very soon ay babiyahe kami ng mahaba. Eh, syempre, kailangan din ng pang-support ba sa panggas namin, pang-food namin. So, dapat maliban dun sa ginagawa natin na vlogging, travel vlogging, eh, may iba pa kaming source of income na pwedeng gawin habang nasa biyahe. Madalas sa karinderya talaga kami kumakain. Mas nakakatipid kami dito. Gusto mo makatipid? Ah. Kuya, meron kayong kaning lamig? Sa ulam tayo. Sabaw nga. Kaning lamig sa sabaw. Ang set ng pagkain namin palagi, isang karne, isang gulay. Para na yun sa aming dalawa. Ito ang isang paraan para makatipid kami. Kung pagkukumparahin na namamalengke kami araw-araw at kumain kami sa karinderya, mas nakakatipid kami sa ganito. Sa pag-iingat naman yan eh. Matibay pa rin yan. Magkano po? Kaya Ang galing tumawad ah. Salamat po. Parang yung van ng umiitik. Okay, all goods naman na tayo, no? Yung mga pinamili namin mga first timers, dagdag lang yun sa mga stocks namin na pagkain dyan sa pantry namin. So tatawid na rin yun ng mga ilang araw. Hindi naman porket gumastos kami ng kunwari, para naka 700 yata tayo ngayong araw, di ba? Hindi naman ibig sabihin nun 700 per day. Tatawid yun ng mga ilang araw. Oo, tama. Oo, nakastock yung pagkain. Laging merong abang. So next episode mga first timers ay raw camping naman ang mapapanood ninyo. Kasama natin yung family ni Bro Inc. So mamaya magkikita-kita na kami doon. Mauuna na kami doon para may ready ko yung tutulugan natin, makapag-setup ako doon at makapag-edit ako ng vlog natin. Yung pag-edit kasi ng mga vlogs natin, yung mga upload natin, ginagawa ko talaga yan during biyahe. So gahanap at nagbibigay talaga ako ng oras, mahabang oras para sa editing kahit na bumabiyahe tayo para tuloy-tuloy yung upload natin at tuloy-tuloy yung panonood nyo, diba? So dito na lang muna mga first timers, dito muna magtatapos yung ating first episode ng ating van life dito sa pagbabalik natin dito sa Zambales. Mag-iikot-ikot at pag-iikot-ikot tayo dito. Eh yung mga dapat yung abangan, more on ilog gaming tayo dito at syempre sisilip din tayo ulit sa mga karagatan. Kasi yung panahon dito, same pa rin naman talaga nung panahon nung nanggaling tayo dito. Yung masama ang panahon sa karagatan, eh ganun pa rin. So tingnan natin, bahala na kung anong mangyari, anong kwento ang ibibigay sa atin ng Zambales ulit. Magkita tayo sa next episode mga first timers. Life is good dito sa Zambales. Magkita tayo sa next episode. Bro, camping, let's go. No CR, no water. Magbuhukay na kita. Oh, para-paraan to. Yeah, I'm bored first time.